Usapang tagumpay. Live to inspire. Inspired to lead. Magandang umaga. It's 6 a.m. dito sa London, United Kingdom. Nako, na-miss ko po kayong lahat at syempre, ito na naman ang ating isang oras na chikahan dito sa Usapang Tagumpay. Ako po ang inyong kachikahan, Melanie Zambrano, at nagpupugay sa inyong kasipagan at patuloy na pagsisikap sa buhay. Samahan niyo po ako sa isa na namang oras ng Usapang Tagumpay. At sa susunod na buwan, muling mag-iinit ang balitang may kinalaman sa politika dahil sa, syempre nalalapit na naman po ang barangay at SK elections. Nako, bihirang magtampok po ng isang politiko ang Usapang Tagumpay. Dahil alam niyo naman po, ang ating show ay apolitical, no? At wala po tayong kinikilingan ng mga mga political sides, no? Pero dahil ang pagsiserbisyo ng isang halal na opisyal ay isang tungkulin na inaasahan sa kanya ng taong bayan. Pero exceptional talaga ang nagawa ng mayor na ito sa loob ng maiksing panahon lamang ng kanyang pamumuno. At natapos ang redu at iba pang karahasan sa kanilang bayan sa Nunungan. Ano po ba ang redu? Malalaman po natin yan mamaya. Bukod dito, nagmarka siya bilang 11th ASEAN Heritage Park ang Mount Inayawan doon sa kanyang lugar na sagot sa kahirapan ng kanyang mga kababayan dahil naging tourist attraction ngayon ang lupang dati ay salat sa kapayapaan. Ang kahangahangang pagsisimula at naging karanasan para sa makamit ang pagtatagumpay, maririnig na natin dahil kasama na natin ngayon via Zoom ang Star Mayor. Nako ito sinasabi po talaga natin, Star Mayor dahil kaliwat kanan lang naman ang kanyang mga nagiging panayam dahil talaga namang maraming curious. Sino ba itong Mayor Marcos Mamay na to? At saan nga ba itong Nunungan, Lanao del Norte? Diba? So ngayon nalalaman na natin nagiging matunog na itong lugar na ito dahil talagang nagkaroon sila ng isang rockstar mayor sa katauhan nitong ating bisita ngayon na walang iba kundi ang mayor ng Nunungan, Lanao del Norte, Mayor Marcos Mamay. Ayun, magandang hapon, Mayor. Magandang hapon din po, no? So sa mga viewers po natin, magandang hapon. Saka maraming salamat po sa opportunity na to na makapanayan po ninyo para kahit pa paano yung mga concern po natin ay maiparating po natin sa lahat, no? Sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayun, sabi ko nga kanina, Mayor, talagang nailagay mo sa mapa ng Pilipinas ang Nunungan. Kasi ako personally, dati pag naririnig ko Nunungan, saan ba yun? 'Di ba? Parang marami ang hindi nakakaalam ng municipality ng Nunungan. Lalo na ito ay nasa Lanao del Sur, tama po ba? No, Lanao del Norte po. Lanao del Norte. No, nasa Lanao del Norte, nasa Mindanao. So, ang unang tanong ko, Mayor, kumusta po dyan sa Mindanao? Tahimik na po ba? Hindi na po ba, safe na po ba na makapamasyal at makapagbakasyon? Okay po, no, nasa lahat, magandang hapon po. Ang Nunungan po, under po yan ng Lanao del Norte, sakop po ng Lanao del Norte sa Region 10 po, no, ng Northern Mindanao. So, yun nga po, kaya po na-promote po natin, lalo na po yung peace and development, particular sa Nunungan, knowing the fact ang Nunungan kasi deprived when it comes sa peace and development for the past decades, or to be exact, 30 long years po na deprived po ang municipality of Nunungan when it comes sa peace and development. So luckily, nanalo po tayo, no? Simula nung namaupo tayo since 2016, inumpisahan po natin na establish po natin yung peace and order. Kaya po ngayon, kasi kinakailangan po natin yan sa pag-promote ng turismo po natin. Kasi do you think magkakaroon tayo ng influx ng turista kung hindi po stable yung peace and order? 16. Tama po. Magkakaroon tayo ng influx ng turista kung hindi po stable yung peace and order. Tama.
Oo, tama ka diyan, Mayor. Kaya nga 'yan ang kauna-unahang tanong ko 'no, parang to clear the air. Ibig sabihin po itong inyong, itong Municipality of Nunungan ay isa ng ano, peaceful municipality at talaga namang ready na kayo na tumanggap ng mga bakasyonista at turista diyan sa inyong ano, sa inyong lugar. Anyway, Mayor, curious ako at I'm sure yung ating mga nakatutok sa atin ngayong hapon ay gusto kanilang makilala. So, sino po ba talaga itong si Mayor Marcos Mamay, no? Ang ako para sa akin po kasi nabasa ko no, na-research ko yung inyong mga achievements and accomplishments as a public servant. Masasabi ko kayong isang rockstar mayor no from Nunungan, Lanao del Norte. So, gusto ko pong makilala sino po ba si Mayor Marcos Mamay? Kayo po ba ay ipinanganak po talaga sa Nunungan? Yes po. Una sa lahat, no, pakilala muna tayo. Ako po si Mayor Marcos Mamay ng Municipality of Nunungan, Lanao del Norte. Ako po yung National Vice President ng League of Municipalities of the Philippines External Affairs. And at the same time, tayo po yung presidente ng League of Municipalities of the Philippines Lanao del Norte Chapter. And at the same time, producer po tayo, tayo po yung Executive Advisor ng Actors Guild of the Philippines at saka sa Showbiz Industry Alliance po. So, yun po, si Mayor Marcos Mamay po, laking hirap po yan. Galing po tayo sa mahirap. Then, bago po tayo naging political figure po. So, yun nga po, I would like also to promote, no? I would like to take this opportunity na i-promote natin yung movie po natin. That is our life story entitled Mamay. So, that is a very inspiring story po. Story po ng buhay natin yan mula pagkabata, mula pa sa pagiging mahirap, hanggang naging political figure po tayo, hanggang naging politician po tayo. So, bakit po natin nasabi na inspiring movie po yan? Dahil yun nga po sinasabi natin, poverty is not the hindrance to success. So, yun nga po sa amin, no example po sarili natin. So, dalawang mag-ina po kami, 15 na kami lahat. So, lahat po kami, ako lang po yung nakatapos dahil po sa kahirapan. So, hindi lang po dahil... Ulitin ko lang, Mayor, 15 po kayong magkakapatid. Tama po? Kasi 15. sa unang asawa ng tatay ko po, 10 sila, tapos kami naman 5. Oh, okay. So, doon po sa, kayo po ay pangalawang pamilya. Pang-ilan po kayo? Panganay po ba kayo doon sa pangalawang pamilya? Sa gitna po, pang-3 po. Okay. So, Mayor, when you say galing ka sa hirap, pwede mo ba kaming kwentuhan? So, ano ba yung childhood mo? Paano po yung when you say mahirap, ano po yung pinagdaanan ninyo nung bata pa kayo? Actually, brief story lang po, no? Anyway, mapapanood po yan sa movie natin, no? So, actually, yun nga, nadaanan po natin yung 1D1, isang kain lang po sa isang araw. Then, yun nga po, dagdag pa itong Family Feud. Now, yan po, i-highlight po sa movie natin, yung Family Feud o Rido, tinatawag sa Muslim, para maintindihan po ng buong Pilipinas, sa buong mundo, kung ano po yung Family Feud, ano po yung Rido, at bakit nagkakaroon ng Rido. At saka ma-highlight din po kung ano yung culture ng mga Muslim para maintindihan po natin. At saka yung at the same time yung discrimination po sa mga Muslim. So kaya nga napaka-inspiring po ng movie na yan. So yun nga po tayo, totoo po, galing po tayo sa hirap. Then ginawa po ang movie na to para po gawing inspirasyon yung sarili natin para yung mga, lalo na mga estudyante na mahirap, no? Nasa marginalized sector, ay gawing inspirasyon ito para hindi natin gawing balakid or dahilan yung pagiging mahirap pa hindi makatapos ng pag-aaral. So, yun nga po, again, pinapromote po natin to. Panoorin niyo po, soon po ipapalabas po ang movie na to na entitled as Mamay po. Na under the direction of Derek Boboitan, then starring Jeric Rabal, Aramina, Polo Rabales, Victor Neri, TG Marquez, Ron Angeles, at marami pa pong iba. Ang dami pong mga sikat na artista po na gumanap. Wow, star-studded po palang inyong biopic, no? Dahil ito ay istorya ng inyong buhay. Pero Mayor, magtatanong ako, hindi naman para maging spoiler, no, diyan sa inyong movie na soon to be released, pero talagang dito po sa Usapang Tagumpay, lagi po naming hina-highlight talaga yung personal struggles, no, ng aming bisita kasi gusto po namin kapulutan ng inspirasyon at ng aral ng ating mga taga-subaybay. So, ibig sabihin po, Mayor, kahit mahirap po kayo,
ay talagang nagpursigi po kayo na makapag-aral, tama po ba? Pwede niyo po bang Opo. ikwento sa amin, Mayor, kung ano po yung educational background ninyo at paano po kayong nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kabila po ng inyong kahirapan? Ito nga po 'no, maliban pa po sa mapapanood niyo sa movie, so parang brief lang po 'no, again, kukuwento ko lang. Mhm. Sa elementary po, nasa ano kasi, nasa barangay po kami. So nag-aral ako tapos at the same time marido pa, dagdag pa itong Family Feud. So which is delikado po para baka ma-crossfire po kami, while pumupunta sa school. So yun nga po, yun nga, nasubukan po namin 'no, sa pag-aaral ko po, sample ko lang sa elementary. So walang baon, kaya nga po dahil mahirap. So yung mga kaklase ko po, sila po yung nagpo-provide ng baon sa akin na kung may natira sila, pinainipon-ipon nila para yun po ang binibigay nila sa akin para may lunch po ako. Yan po. Yeah, Mhm. then pangalawa, sa high school gano'n din po. So knowing yours truly naman po, hindi pagbubuhat ng sariling bangko, tayo yung pong representative, no? Contestant po tayo sa mga competition from division level to national level ng Math Olympiad, Math Olympics, Press Conference. So yun nga po, minsan naitanong ko sa sarili ko, sana anak ako ng mayaman para hindi ako maghirap ng ganito. So ang Mhm. isa po na highlight na di ko po makalimutan, yung one time na pinuntahan ako ng tatay ko sa school, na pauwiin ako kasi walang panggastos. So di po ako pumayag, nag-aral lang po ako, nagsumikap lang po. Yun nga po sabi ko, depende po kasi sa bata kung paano ka makatapos. So kung talagang mahirap po tayo, huwag po natin iasa lahat sa mga parents kasi knowing na talagang mahirap po yung mga parents natin. So dapat at the same time yung mga bata, yung estudyante po, yung dapat may urge po, may lakas loob na makatapos, magsumikap po kahit mag-working student. Then sa college po, ganun din po ako. Sa college, nung nag-aaral ako, kasi scholar po tayo ng MSU IIT ng Iligan City. So yun po Mhm. ang dahilan. Kasi iniisip ko po kung hindi ako naging scholar, malamang hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. So I would like to Mhm. take this opportunity na pasalamatan po no, si Professor Sylvia Carfio Scholarship Foundation kasi sila po nag-offer ng scholarship sa akin. At the same time, din Leicester po tayo. So isa po yan kasi may allowance po tayo. Isa po yan ang dahilan bakit tayo nakatapos. And at the same time, working student po tayo. Student assistant po tayo sa MESU IIT. While nag-aaral po tayo, nagtatrabaho po tayo sa school. So yun po. Yun at the same time, kasi college pa po ako kasi may anak na ako, may pamilya na ako. So isa po yun sa napaka-inspiring din ng story po namin kasi kung sa iba po nangyari yan, malamang hindi po nagtapos sa pag-aaral kasi may anak na, may pamilya na, may asawa na. Yes, Opo. so opo, mahirap pagsabayin 'yon. Opo. And at the same time, ang napaka-complicated po ng story po natin kasi at that time po ng college ako, pumasa po ako ng Philippine Military Academy sa Baguio, nag-aral po tayo ng PME. But unfortunately po, due to inevitable circumstances, hindi po tayo natuloy ng pag-aaral sa PME. So, Mhm. bumalik tayo ng MSU IT para tapusin po yung kurso natin. Yun, natapos po natin yung kurso natin na Bachelor of Science in Business Economics sa MSU Mhm. IIT. So, I would like to take this opportunity na pasalamatan yung mga mentors ko, yung mga professors ko na tumulong sa akin para makatapos po ng pag-aaral. At saka yung pagtanggap po sa amin bilang isang student assistant, working student po sa school na yon sa MSU IIT. Naku, Mayor, at this early 'no, sa ating interview ngayong hapon, masasabi ko na you're a self-made man. Kasi talagang, yung iyong pagtatapos ay, nagawa mo dahil sa talagang pinagsikapan mo. Hindi po mahirap yung, hindi madali 'no, yung maging working student. Kasi at saka imagine BS Economics, napakahirap na kurso na nun, 'di ba? Pero nagawa mong pagsabayin yung yung magtrabaho para merong extra income para matustusan yung iyong pag-aaral. Kaya very commendable and inspiring. Ngayon, Mayor, nung natapos ka ng mag-aral, ano naman yung naging journey mo, yung early journey mo sa iyong career? Okay po 'no. Dagdag ko lang din po mamaya bago ko sagutin 'yan 'no. Nung nag-aral po ako ng college, both college at saka sa high school po, ikuwento ko lang para at least kahit papaano 'no, dagdag inspiration sa mga estudyante natin at sa mga manonood. Naranasan ko po yung paano po ako gumawa ko ng paraan para makatapos po. Minsan, mga kaklase ko po, mga boardmates ko, nagpapatulong paggawa ng assignment. In return po, binibigyan niya ako nila ng ulam, pinapakain ako para kahit papaano 'no, makaraos po tayo. Then at the same Mhm. time, sa college naman po, gano'n din po, yung mga kaklase ko po minsan, nagpapa-tutor po sila, nagpapatulong po sila. Minsan pumupunta kami, nag-overnight po kami study.
no? Para po matulungan ko sila, and at the same time, yun, tinutulungan po nila ako sa mga allowance ko. So, nabibigay po sila kahit papaano financially para makatulong din. Yun din po ang nakatulong sa akin para makatapos sa pag-aaral. So, ang laking pasasalamat ko po sa mga kaklase ko, mga kaibigan na tumulong. So, yun Mhm. po. So, So, yun naman po, nung natapos po ako ng pag-aaral, so, pumunta ako ng Cagayan de Oro City. Ay ito po, isa po yan sa dagdag inspiration po namin kasi unang-una, nung matapos po ako, dumiretso ako ng Cagayan de Oro City para magkaroon ng business. Kasi yung pinandigan po namin sa business kasi, sa mga kurso natin na be your own boss. Yun ang pinaka-importante doon. Not necessarily na kailangan mo magtrabaho. So although, yung mhm. kailangan po yan, kasi unang-una, lalo na parang pag wala kang capitalization po. Kasi kung ikwento ko Mhm. po yung pinagdaanan ko bago ako naging negosyante at saka bago naging politician, napakahaba po ng story. Ang ginawa ko po nung right after matapos ako ng pag-aaral, after ng graduation, pumunta ako ng Cagayan de Oro, nagtindiro po ako ng ukay-ukay. So, Oh, okay. ako. So dahil po sa okay, sabihin po natin, kurso po natin 'yan, linya po natin, so magaling po tayo no sa pag-sales talk gano'n. Mm. So until sa time nilapitan po ako ng supplier, sabi niya, "Uy, ang galing mo pala." Tapos, "Bakit ayaw mo magsarili ng business?" Sabi niya. Sabi ko, "Paano ako magsarili, wala akong kapital." So sabi ng supplier, "Ako na mag-supply sa iyo, mag-remit ka na lang kung ano yung sales mo." So yun ang ginawa Mhm. po namin. Sabi ko, wala akong pwesto, wala akong stall. Sabi na, may stall ako, rintahan mo na lang. So yun ang nangyari. So until sa time, from retailer, naging wholesaler na po, naging importer na po. Yun na po ang final ano ko. So doon na po nag-umpisa. So nagkaroon po ako ng mga branches, mga outlets sa buong Mindanao. So yun until sa time may lumapit sa akin na why not into politics. Sabi ko, pwede naman ako makatulong although ordinaryong tao lang ako. So, parang kumbaga sila na po yung nag-file ng candidacy ko kasi who would have thought na matatalo po natin yung seasoned politician who held the position as a mayor for more than 30 years. Since Marshall po mayor po, so Wow. natalo po siya nung Aha. pasukin natin ang politika noong 2016. Opo. Mhm. So, siguro, kasi dumaan po tayo na proseso, no? Dumaan tayo, naging negosyante po tayo. So, kahit pa paano nakatulong po yun. Kasi alam mo naman sa politics, so magiging sinungaling po tayo kung kahit pa paano hindi po tayo makagamit ng kahit pa paano kunting amount or financially. So, kailangan po natin yun. So, kahit pa paano nakatulong yung pagiging negosyante po natin bilang isang Mhm. entrepreneur. Mayor, Opo. nabanggit mo na they filed the certificate of candidacy for you, no? So curious lang ako kasi sabi mo nga ang nilabanan mo ang kumbaga nag-head on ka doon sa isang humahawak ng pagka-mayor for 30 years. So ibig sabihin, Mayor, ano na to, malalim na yung ugat nito sa sa politika, sa nunungan. So curious ako, bakit kanila napili, bakit nagkaroon ng clamor ang mga tao for you, no, for them to file the certificate of candidacy for you? Ibig sabihin meron talagang may kagustuhan yung mga kababayan na nako mamay mag-ano ka, ikaw yung gusto naming maging mayor namin. So ano ang sa tingin mo yung mga qualities mo na nagustuhan ng iyong mga kababayan sa'yo, na nagbigay sa kanila ng dahilan para itulak ka na nila na maging alkalde ng bayan? Unang-una po 'no, yung po sinabi ko kanina, actually 'di pa po tayo naging mayor, ang dami pong mga advocacy po natin na na-implement na establish po natin. Unang-una, kasi 'di ba sinabi ko po deprived po tayo when it comes sa peace and development sa municipality of Nunungan for the past decades or to be exact 30 long years po na deprived tayo sa peace and development. So, ang ginawa po kasi isa po naging presidente po ako sa iba't ibang organization. Naging presidente po tayo, so ginamit po natin 'yun para kahit papaano makatulong po tayo sa governance po sa Municipality of Nunungan. Unang-una, yung peace and development kasi hindi po kasi stable yung peace and development. Napakagulo po. In fact, ang Nunungan kasi dati was labeled as the Rido capital, no? Family feud capital sa buong Lanao del Norte. Napakaraming Rido po, family feud. Mhm. So, ang ginawa ko po noon, kasi sabi ko, bilang isang presidente ng isang organization ng United Masibay Association, UMA International, so sumulat po ako sa presidente at that time, sa President Noynoy, no? So, in-address ko po yan sa Presidential Action Center
yung Family Feud. So na-endorse po nila yung letter natin sa Camp Crame kasi regarding po yan sa peace and order. So yun, nag-circulate na po yung concern natin. So naipasa po sa baba. So ginawan po ng para masitol po yung gradually yung mga rido unti-unti na pong nawawala. So the more na po na yung mga rido nasitol po siya nung nanalo po tayo. Yun at the same time, when it comes naman sa mga infrastructure project, kasi Mayor, maano ko lang natin, makapag-butt-in lang ako kasi may nagtatanong dito. Ano daw po ba ang redo? Ano po ang ibig actually sabihin po, niyan? ayun po sinasabi po natin family feud. Ubusan ng lahi po. Patayan po yan sa Okay. mga magkakamag-anak po. Opo, na naging, di ko naman po sinasabi na naging culture ng mga Muslim. Kaya po yung ginagawa natin ng paraan para hindi siya maging culture kasi kahit po sa banal na Quran, wala po yan. So, Mhm. kaya po natin ginagawa ng paraan, knowing na tayo po ay isang local chief executive, no? Kinakailangan po natin, paano po natin may promote yung turismo kung hindi po stable yung peace and order. Kaya po ginagawa na po natin ng paraan. Actually, going back sa usapan natin when it comes to peace and development, kasi deprived po ang nunungan, kasi wala pong accessibility, walang magandang daan. Pangalawa, walang electrification. Then unstable po yung peace and order. Wala pong mga basic services. Kumbaga yung sinasabi po nila, kung hindi po alam kung anong yung impyerno, punta po kayo ng nunungan, yan po ang tunay na impyerno sa buong mundo. So kaya po luckily nanalo po tayo, ginawan po natin ng paraan no para kahit paano mapunan natin po na yung pagkukulang sa nunungan. So ngayon nagkaroon po tayo after realization ng 1.5 billion worth ng concreting ng national road connecting the 3 municipalities of Sapad, 4 municipalities para Salvador, Sapad, Nunungan, down to Sultan Nagadimapuro, nagkaroon po tayo ng concreting ng national road which is amounted to more than 1.5 billion. Pangalawa, nagkaroon recently po, natapos na, establish na po, no? Na-install na po yung electrification dito sa municipality of Nunungan. So I would like to take this opportunity na pasalamatan ng UPAP, ng NIA, sa DOE, no? Si provincial government po natin with the able leadership ni Governor Angking Quibra sa Dimapuro at sa mga Dimapuro family. Dahil po sa collaborative efforts po nila, na-realize po ang lahat dito sa Nunungan. Sa national government, no? Sa sunod-sunod no na presidential balls. So maraming salamat po sa mga support na to. Sa collaborative efforts nito, nagkaroon po tayo ng pagbabago sa Nunungan. So kahit papaano no, na-realize lahat kung anong gusto natin no para sa Nunungan. Mayor, matanong ko lang, is this your first term as a mayor? This is my last term po. Last Nag-assume term. in 2016. Opo, so matatapos yung termino po natin sa 2025 po. Wow. So ibig sabihin, Mayor, dito sa so ibig sabihin re-electionist ka. So nagustuhan talaga ng iyong mga kababayan yung iyong pamumuno kasi hinalal ka nila ulit, no? At under your administration, sabi mo nga na-realize yung mga infrastructure. So nagkaroon ng mga kalsada, nagkaroon ng ng elektrisidad, no? Diyan sa iyong municipality at naayos mo yung peace and order. When you say mayor na na nagkaroon ka ng ng parang collaboration or partnership with the national government, paano mo ginawa na masolusyonan yung redo? Kasi sabi mo it's a family feud. So ano ba yan? Nagkaroon ba ng ng municipal order, directive, ganon? Paano mo nasolusyonan yan? Actually, maliban pa po sa actually, dinudulog po natin lahat mga problema natin when it comes sa family feud sa RIDO, sa provincial government with the able leadership ni Governor Angking Quebran sa Dimapuro. Kaya from time to time po, pag may sinisettle po tayo ng mga family feud, lalo na po yung hindi kaya ng label natin sa municipal, so yan po, ay dinudulog po natin sa provincial government kay Governor. Kaya sinisettle po natin yan from time to time. So nakikita po yan sa social media, sa Google, i-search nyo lang po lahat ng mga settlement po na nangyari po sa municipality of Nunungan with the support ng provincial government po. So, yun po ang ginagawa natin. At the same time, kasi tayo, mayroon po tayong task force para sa RIDO settlement. Yun po ang gumagalaw, para po magkaroon ng settlement sa mga family feud sa municipality of Nunungan. So parang po ito, pinagkakasundo ninyo yung mga nag-aaway na pamilya para hindi na
maging reason for karahasan. Kumbaga, hindi nila ilalagay sa kanilang mga kamay ang hustisya, di po ba? Ganyan kasi yung ng REDO, nag-uubusan ng mga miyembro ng pamilya. So anyway, Mayor, dumako naman tayo dun so ito merong infrastructure, electrification, tapos itong peace and order. Alam din po namin na isa sa mga isinusulong nyo talaga as a mayor ng Nunungan ay yung inyong pagiging environmentalist. So pwede nyo po ba kaming kwentuhan kung ano naman po yung accomplishment and achievements nyo pagdating po sa ating kalikasan? Okay po na, bago po natin sagutin yan, dagdag ko lang po doon when it comes sa peace and order. Actually, yours truly, I am in a statement of Mahatma Gandhi, the famous entrepreneur, that development is the new language of peace. There's no development with there is no peace and vice versa. So yun po ang nangyari. So ginawa po natin, nagkaroon po tayo ng mga infrastructure project, yung realization po ng 1.5 worth ng concreting national road, sumunod na po yung peace and order. Kasi dati po, bakit napakagulo po? Dahil wala pong development na nangyari. So sample ko lang, kasi walang magandang daan, so hindi po makapenetrate yung mga men in uniform po natin, yung mga kapulisan sa makasundaluhan po natin pag may gulo sa taas. So nangyayari po, nagkaubusan po ng lahi. So ngayon, nagkaroon tayo ng accessibility, so naka-access na po, no? Nakapenetrate na po yung mga men in uniform natin. So nagkaroon po ng surrender ng mga firearms. So paano po magkaroon ng REDO or family feud kung wala silang dalang baril? Kaya naging confident po kasi yung mga tao na pumatay, no? Magkaroon ng family feud na to dahil po sa illegal possession ng firearms. So ngayon, gradually nawawala na po yung imposition ng firearms. So gradually nawawala din yung mga family feud. So dumako naman po tayo when it comes sa tanong po niyo, when it comes sa pagiging environmentalist, I would like to take this opportunity na pasalamatan po no yung national government na naging po tayo, ASEAN heritage po tayo, ang Municipality of Nunungan, knowing na kasi ang Nunungan possesses the largest land area sa buong Lanao del Norte, almost 50,000 hectares po ang cover ng land area ng Municipality of Nunungan. And at the same time, ang Nunungan po ang nag-possess ng pinakamalawak na forest land sa buong Lanao del Norte. So which is very deserving po na gawin po siyang ASEAN heritage. So na-promote po natin at the same time na-preserve po natin yung pagprotekta, no? Kasi under po yan ang Protected Area Management Board, pinoprotektahan po natin yung mountain natin. Para kasi kami po yung nasa taas, so pag hindi po natin gawin yun, so ang mangyari po sa mga coastal areas, pag may baha, sila po yung kawawa. So kailangan protektahan po natin kami nasa taas. So napakaganda, Mayor, na may pagmamahal ka din talaga sa kalikasan. At so ibig sabihin, itong pagiging ASEAN heritage ng Mount Inayawan, isa na ngayon itong tourist destination din at the same time dito sa iyong Municipality of Nunungan, tama po ba? Yes po. So I would like to take this opportunity na talking about sa tourism, I would like to take this opportunity na i-mention kung ano po yung potential meron po ang Municipality of Nunungan. Meron po tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, meron din po tayong 5 caves, meron po tayong wild berries, yung raspberry po na naging famous po sa social media, no, sa buong mundo, which is we are hoping na magiging wild berries capital po tayo sa buong Pilipinas. So nag-establish po kami ngayon ng strawberry farm, meron po tayong grapes, at saka ang dami pa po na establish po natin. Knowing Nunungan kasi napaka-fertile po ng lupa, no? Very ideal po sa mga lahat ng crops. So yun po isinusulong po natin. So ito pong 3 lakes natin, yung pinakamalawak natin, yung Nunungan Lake, yung ginagawa po natin ng paraan na tinatapos po natin yung floating restaurant natin na may live band o may ikot po sa lake yan, na isa po yan sa pang-attract ng mga turista po natin. So may mga floating cottages po tayo. So floating restaurant na soon ma-establish po yan sa lake natin sa Municipality of Nunungan. Ayun. Mayor, matanong ko lang, kasi sabi mo nga, isa sa mga tourist attraction, itong magandang lake sa Nunungan. Meron na po ba kayong mga programa about plastic pollution? Kasi isa sa mga problema talaga at nakakasira ng ating karagatan, ng mga, lalo na sa Metro Manila, no? Yung plastic crisis ay talaga namang isa sa matinding problema ng kung bakit nagkakaroon ng mga pagbaha. At sana dyan sa Nunungan, dahil na-mention mo na tourist attraction ang lake, paano mo pinapangalagaan
paano mo ina-address yung potential na plastic pollution, yung alam mo na pagtatapon ng mga ng solid waste ng plastic lalo na sa lake. Actually po ma'am, no, na-incorporate po natin yan sa ordinance po natin sa Municipality of Nunungan kasi may kani-kani po tayong ordinance sa lake, meron din po. So stipulate na po doon, naka-incorporate po lahat na yon. So yung mga guidelines na kailangan po natin sundin. So in fact, ang Nunungan kasi na-held yung Environment Month mo, no? In fact, yung mga celebrity andun po, no? Pumunta sa Nunungan, mga national line agencies para bisita na Nunungan. At the same time, tayo po kasi yung nag-host ng Environment Month, no? So at the same time, you strongly bilang isang National Vice President ng Mayor's League of the Philippines, tayo po yung representative ng Philippines sa China to represent about the marine economy. So na-present po natin kung ano pong meron tayo dito sa Pilipinas. So napakalaking opportunity po na napakinggan po natin kung ano po mga hinaing, ano po yung presentation din ng ibang countries para kahit paano, that is part po ng benchmarking, no? So nakukuha po natin yung mga magandang idea na pwede po natin i-replicate, gawin natin dito sa Nunungan, no? Para ma-emulate po natin kung ano yung mga magagandang gawain, no? Galing sa ibang bansa. So kaya nga laking pasasalamat po natin na from time to time nag-a-attend po tayo sa mga national convention para makuha po natin kung ano yung magandang idea na pwede po natin ma-apply dito sa Pilipinas. Tama, tama. Ako I agree with you, Mayor, kasi in fact, no, isang dahilan din po kung bakit ako nandito ngayon sa United Kingdom ay dahil ako po ay kabilang din, no, parte ng ng Global Plastic Treaty. So part po kami ng research and campaign on plastic reuse para ma-address po ang global plastic crisis. Kaya po naitanong ko sa inyo kasi nakita ko po sa mga pictures na napakaganda po ng ng Nunungan, no? Napakaganda po ng inyong lake. So nakakatuwa po na meron pong isang public servant na kagaya ninyo na sigurado po tayo na talagang magkakaroon ng mangangalaga ng kalikasan. Kasi yun po yung isang problema talaga na with the advent of modernization and yung influx, no, ng sasabihin natin parang paano maging progresibo ang isang bayan or ang isang lugar, ang kapalit naman noon ay nasisira naman yung kalikasan. So I hope that doesn't happen to Nunungan with you on top of its leadership, di po ba, Mayor? Opo, tama po 'yun. So kaya nga po, laking pasasalamat po natin na andiyan kayo. So napakaganda po. 'Yun pa sinasabi ko, napakaganda po na mayroon tayong collaboration with the LGU and other national agencies. Kasi hindi po tayo makapagtayo ng sarili natin. Kinakailangan po natin nagkaroon ng collaboration, cooperation, no? Para kahit papaano maiangat po natin yung lugar natin, no? Yung area of responsibility po natin. So maraming salamat po na nandiyan po tayo. Nako, Mayor, ito, dumako naman tayo dito sa kasi nakita na natin na na yung iyong journey, no, from humble beginnings to achieving what you have right now, no, kung paano ka nakarating diyan sa lugar mo ngayon. Ang tanong namin, Mayor, ano ba sa tingin mo yung mga values, no, o life skills na kailangan para ang isang tao ay maging matagumpay na kagaya mo? Una po andyan po yung tiyaga, honesty, no? Kasi sa akin bilang isang public servant, kinakailangan po natin yung transparency, no? Tapos kailangan matiyaga po tayo. Tapos sincere po tayo sa ginagawa natin, gawin po natin itong isang passion. Kasi yung mga iba kasi nagtitake advantage dahil nandiyan sila sa pwesto nila. So kung ano-ano ang ginagawa nila, kahit labag po sa batas, no, na kasi kumbaga abuse of authority. So yan po ang iwasan natin. Ang sa atin lang po pinaka-importante diyan, magtrabaho tayo ng masinsinan, magtrabaho tayo ng tama. Yun po ang pinaka-importante diyan. So huwag po natin i-deprive yung mga constituent natin na hindi po nila makamit kung ano yung gusto nila, nanaisin po nila na mangyari sa lugar natin. So yung nga po sinasabi ko, example ko lang sa sarili ko kasi as promised to my constituent na bago matapos yung termino ko, ay fully established na po kung ano yung nabitawan kong promise, no, pangako sa mga constituent natin. And then yung electrification, pangalawa yung accessibility, nagkaroon tayo ng 1.5 worth ng completing na national road.
So yung stability ng peace and order in one way or another, andyan na po, naging peaceful na po, no? Then at the same time, sa lahat po, yung provision po ng mga livelihood programs, andyan din. Then from time to time, knowing the fact na national figure po tayo, so tinatap natin ng mga national agencies para magkaroon po tayo ng maraming projects na para din sa mga ano natin. Kasi ang inahanapan po natin ng paraan para paano tayo magka-create ng job para yung mga tao magkaroon sila ng kabuhayan, no? May trabaho sila. Then yun po ang pinaka-importante doon. Kasi diyan po natin, no, that is a justification, no, na proof na ang nunungan ay naging successful po, no? Dahil po sa mga constituent natin, nagkaroon po silang trabaho. So mag-create po tayo ng job. So how to create a job? Okay, mag-invite tayo ng mga investors, no? Para mag-put up ng mga business, no? Para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Then yun, doon po mag-uumpisa. So yun po ang ginagawa natin ang paraan. So huwag po tayo mag-totally rely on sa mga ayuda na binibigay natin kasi yung nga po sinasabi na may nag-question, bakit puro ayuda ganito? So ang nangyari, naging tamad na po yung mga tao. So umasa na lang po sa ayuda. So at the same time, pasalamat nga tayo may ayuda, then it doesn't mean na mag-stop tayo, huminto tayo ng pagtatrabaho. Tuloy pa rin yung trabaho. So ang akin, again and again, kinakailangan po natin yung collaboration, magsuportahan po tayo. Yun nga po, kaya laking pasalamat ko po yung mga constituent ko sa Nunungan dahil napaka-supportive po nila. Because as I said, without the cooperation of my constituent in the municipality of Nunungan, din everything will turn futile, wala pong mangyayari. So kinakailangan po yung suporta. So yan po, laking pasasalamat ko. Andyan po sila lagi sa likod ko para suportahan po ako. Yun po ang pinaka-importante doon. Kasi yun naman po sa mga, sabi natin opposition kasi di natin maiwasan kasi yung mga kalaban natin sa politika hindi makamove on hanggang ngayon knowing the fact na hawak nila ang Nunungan for the past 30 years. So tanggapin na lang po natin kung anong meron. Then suportahan niyo po kung sino yung mga elected officials na yun para po sa kabutihan natin. Nakita niyo naman po kung anong ginawa natin para sa kabutihan ng Nunungan. Ako, Mayor, oo nga, sabi mo din, last term mo na. So, what's in store for you for itong mga dadating na panahon after na mag-end po yung term ninyo? Ano po yung, may pangarap pa ba kayo na gusto ninyong gawin? Or may pangarap pa ba kayo sa politika? Or sa inyong pagiging social entrepreneur at environmentalist? What's in store for Mayor Mamay Marcos? Mayor Marcos Mamay? So knowing na this is our last term, no? So maybe one of the members of my family po na papalit sa atin. So actually, layo-layo pa naman po. So baka ma-preempt. So I think it is premature yet to decide on that. So kailangan pa po natin. Kasi ang ginagawa po namin kasi sa Nunungan is dumadaan po tayo sa proseso, no? Hindi po, although mayor po tayo, but then mayroon po tayo mga leaders, no, na pinag-uusapan kung ano yung karapat-dapat po sa municipality of Nunungan. So pag-uusapan pa po kung ano po yung magiging susunod na hakbang po natin para sa kabutihan po o ano mangyayari po sa Nunungan knowing the fact na last term po natin. Nako. Ito na lang, Mayor. Dahil sabi ko nga kanina, binansagan na kita rockstar Mayor. Kasi talaga namang kaliwat kanan ng iyong mga citations, awards, recognitions. Ang tanong ko na lang, Mayor, how do you define success? At sa tingin mo ba, sa standard mo ba, na-reach mo na ba yung ultimate success na inaasam mo sa buhay mo? Ito sa akin, definition ko lang ng success, no? Makita po natin, no? Sa akin lang, bilang isang local civic executive, makita po natin na naging successful po yung mga tao dahil nakaroon po sila ng mga trabaho. So naging successful tayo. Actually, kaya sinasabi ko po, lahat ng mga sectors, nandun po lahat, no? Nakuha po natin. Yun po, kaya po natin, para ma-prove po natin na naging successful tayo. Yung mga tao nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng mga livelihood programs, may mga kabuhayan po sila. And at the same time, yun nga po, sa atin sa mga elected official, naging successful po. So, yung mga family feud naman, kasi lagi ko pong sinasabi, naging sample po natin yung municipality of Nunungan, kasi napakagulo po. So, masasabi natin successful po tayo, pag makita po natin yung mga constituent natin na successful din. Kasi hindi po natin masasabi na tayo lang po ang, kumbaga, naging successful, tapos yung mga constituent po natin, nagpaiwan po kung ano po meron sila. So dapat umangat din sila.
So nandoon yung infrastructure projects, nandoon yung electrification, mga basic services, nandoon yung stability ng peace and order, nandoon yung mga livelihood programs, at saka lahat po. Then lahat po ng mga sectors, no, sa mga farmers, sa mga businessmen, no, lahat mga women's na makita po natin na naging stable po yung mga organizations nila. Yun po. Ayun, ako maraming salamat, Mayor. Pero at this point gusto ko lang pong magbasa ng ilan sa ating mga comments ng ating mga taga-subaybay. Ito po, winner na din ito ng ating 100 pesos GCash, si Roda Canyon Muyong. Sabi po niya, God bless you po, Mayor Marcos. Sana tularan ka ng mga bagong kabataan ngayon para hindi sila mapariwara sa buhay. Napakahusay niyo po, Mayor. May salita at may gawa. Ayun. At ito naman po, ito pa. Sabi ni Rex Turtal Sanoy, yan ang totoong mayor, may gawa at malasakit sa bayan at sa kapwa. Talagang tinutupad ang pangako sa tao. Kapag may pagmamahal ka talaga sa bayan mo, magagawa mong baguhin. Iba ang tapang mo, Mayor. Makita sana ng ibang katulad mo at tularan ang isang tulad mo. Naway ang maganda mong adikain ang magdala sa'yo ng ibayo pang tagumpay. Yun. At isa pa, Mayor, ito pa. Sabi naman ni Annalie Esban, tama, ganyan. Sana lahat kung mangako dapat tuparin para hindi sasama ang loob ng mga pinangakuan. Yun, ang iyong mga constituents. At ito pa sabi ni R.E. Gina Reyes, napabilib mo ako, Mayor. Napakaganda ng pamamalakad niyo sa inyong lugar. Napakatapang. Sana itularan kayo ng mga kapwa-alkalde nyo. Dapat lang malaman at ipagmalaki ito ng ating mga kababayan. Kapag mahal mo talaga ang iyong bayan, hindi hadlang ang kahirapan para matupad ang gusto mong mangyari sa bayan. Yan ang tunay na may malasakit. Go Mayor! Proud po ako sa inyo. Ayun. Marami pa po actually nagko-comment, Mayor. So marami kang na-inspire ngayong hapon. At ito naman, gusto kong basahin yung napili natin na ayan, sino pa ba? Pipili kasi tayo, Mayor, ng isang grand winner natin. Ito, si Jessica Joy Lagera. Sabi niya, iba talaga kapag mahal mo ang kapwa mo tao at nasasakupan mo. Madami kang pwedeng gawin para sa ikagaganda nito. Pag may pakialam ka sa paligid mo, may isip mo na di dapat laging ganito, dapat may pagbabago. Iba-iba ang takbo ng isip ng tao, lalo na kung sa pagpapaunlad ng nasasakupan. Sa mga palad mo, nakasalalay ang pag-angat mo sa buhay. Basta siguraduhin na wala kang tinatapakang tao dahil lahat ng nagwawagi sa buhay ay yung mga taong patas lumaban. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay na talaga namang very engaged sa ating naging usapan ngayong hapon with Mayor Marcos Mamay. So bilang Mayor, bago tayo magtapos, tatanungin lang kita, ano pa ba yung pangarap mo para sa marami ka nang nagawa for Nunungan. So meron ka pa bang pangarap para sa iyong nasasakupan? At how would you recognize yourself kung ikaw naman ang magbibigay ng award, Mayor, para sa sarili mo? Ano yun? Ang sa akin lang po, makita ko lang na successful yung mga constituent ko, sapat na po yan sa akin. Kasi anin ko po mga award, ang daming awards na natanggap natin. Pero ang justification kasi niyan is makita po natin na naging successful po yung mga constituent natin, yung mga tao po. Yun po ang tama, yung totoong genuine na tagumpay. Yung makita po natin na naging successful yung mga tao. Nagkaroon sila ng mga livelihood programs, andun mga infrastructure project, yung lahat ng mga basic services na i-provide natin sa kanila. Yun po ang palatandaan na naging successful po tayo. So when it comes naman sa mga future kung ano mangyari sa atin, so pagkatiwala po natin sa taas kung ano po mangyari sa atin, in a way, knowing the fact na this is our last term, so hayaan po natin na kasi magkakaroon po tayo ng parang dumadaan kasi sa proseso. So pinag-usapan po kung ano yung pong dapat na mangyari sa Municipality of Nunungan. So meron po tayong mga leaders, mga sectors na pwede natin konsultahin para sa future na mangyari sa atin.
So yun nga po, parang is premature pa, no, para pag-usapan tungkol sa next na mangyayari when it comes sa political career po natin. Ayun. So anyway, whether in politics or in your capacity as a private individual, ay alam naman po namin na hindi naman mawawala yung pagmamahal mo sa iyong bayan. Kaya we look forward for more accomplishments po ng isang Mayor Marcos Mamay. Naku, Mayor, I'm so privileged for having this opportunity na makapanayam ka dito sa Usapang Tagumpay. At maraming salamat dahil ako personally na-inspire mo ako at marami kang nabigyan ng inspiration and motivation sa ating mga nakasubaybay sa programa ngayong hapon. So, any last words, Mayor, para sa iyong mga constituents sa Nunungan, Lanao del Norte? Okay po, bilang kauli-ulihang mensahe po, no, I would like to take this opportunity na salamatan po ang national government sa kay President BBM, no, sa mga kasama ko po sa Mayor's League of the Philippines, sa national, bilang isang national vice president, sa presidente po namin kay National President Birnos, no, sa lahat po, mga kasamahan po natin sa national government, national agencies na wala sawang tulong, no? Sa mga senador, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Zubiri, sa lahat po na tulong kasi kumbaga bumabaha po yung mga project natin sa Municipality of Nunungan. And of course, sa provincial government natin with the able leadership ni Governor Angking Kibrasa Di Mapuro, sa kay Congresswoman Amina Di Mapuro, sa kay Congressman Kali Di Mapuro, at sa former Congressman Abdullah Babi Di Mapuro, kasi hindi po namin maisip, no, kung ano mangyayari sa Nunungan kung wala po ang Di Mapuro family particularly. So sa mga vice governors, sa mga board members, sa lahat po, and of course sa mga kasamahan ko po, no, sa Sangguniang Bayan, sa kay Vice Mayor, no, sa lahat, sa mga punong barangays, sa lahat ng constituent natin sa Municipality of Nunungan, maraming salamat po. And then I would like also to take this opportunity na pasalamatan po ang station niyo po, sa iyo po ma'am, sa mga sa ibang staff, sa DZMA, no, family. Maraming salamat po, no. Kay Sir Andres, maraming salamat po sa opportunity. Thank you so much. Ayun. Naku, maraming salamat, Mayor, at sana ma-experience naman namin yung mga sinasabi mong magandang mga tourist destinations dyan sa Nunungan. No, sana sooner ay pagbalik ko sana dyan sa Pilipinas ay makabisita naman kami ni Andres dyan sa iyong napakagandang bayan sa Nunungan. Gusto namin ma-experience ang lake. Yes po, ma'am. Yes, sigurado po yan. Sure, invite ko po kayo. Sa lahat kayo po dyan sa station ninyo, no? Nadayuhin niyo po, explore and experience what Nunungan can offer po, no? So napakaganda po ng Nunungan. Nunungan kasi very potential when it comes sa ecotourism. So napakaganda po. So ininvitan ko po kayo. Pasyalan po Nunungan. So soon po, sana makita-kita po tayo. At saka maraming salamat po. Inuulit-ulit ko sa opportunity na to na makapanayam po niyo para kahit paano maihatid ko po, no, kung ano pong meron sa Municipality of Nunungan. Ayun, maraming salamat ang rockstar mayor ng Nunungan, Lanao del Norte, si Mayor Marcos Mamay. Nako, thank you very much, Mayor. At yan po, ang episode na ito ay hatid sa atin ng The Fat Skillet Gourmet Burgers. Available for dine-in and take-out. The Fat Skillet is located at 102 Scout Leguia, Sacred Heart, Quezon City. At yan, kumain nyo na naman po ang isa na namang oras ng Usapang Tagumpay. Samahan nyo po kami tuwing Sabado 1:00 hanggang 2:00 ng hapon para sa more inspiring kwentuhan. Sa ngalan po ng ating executive producer, Andres Bonifacio Jr. at ng ating IT expert Emil Basco sa pangungunang teknikal ni Engineer Joey Nunag. Ako po ang inyong lingkod na nagpapaalalang Live to Inspire, Inspire to Lead. Kasama po ang aking ka-team sa Tagumpay, Direk Frank Lloyd Mamaril. Ako po si Melanie Zambrano at ang inyong kaagapay sa Tagumpay. Ito po ang Usapang Tagumpay. Bye! My story of success strengthens faith in yourself. You can make it like me and make your dreams come true. You can fly, you can soar, you can... Congratulations to my dear friend, Direk
Frank Mamaril for his very first radio show on DZME. Hello everyone, this is Lani Misalucha and you are watching Usapang Tagumpay. Hey everybody, it's Martin Rivera and you're watching Usapang Tagumpay. A big congratulations to Melanie Zambrano and Direct Frank Lloyd Mamaril. More power to you and your show. God bless you. Let's all keep watching Usapang Tagumpay. Hello guys! Please watch and tune in to Usapang Tagumpay with Melanie Zambrano and Direct Frank Lloyd Mamaril tuwing Sabado po yan 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa DZME 1530 sa Dalapitan.